Ayoko nang makagawa sana si Satanas ng paraan para mapatigil itong pagpo-pursue natin sa revelation, no? Kaya mag-iingat ako dito sa Thyatira. Hindi ko 100% mape-present ito sa inyo, pero ito ay sasaniin kong matalakay sa inyo in shallow lang, sa shallow lang, medyo mababaw lang, para yung mga may pakinig ay makarinig dito. So, ibibigay ko yung pinaka-importanting mga detalye, pero yung pangalan ng Thyatira sa pangkasalukuyan ay hindi ko i-expose. So, dito lang tayo sa purong katotohanan dito sa church in Thyatira na ito. Ang Thyatira, ito ay isang Griegong salita. Ang Thyatira ay nangangahulugang hain ng pabango o paghahain na walang patid. So, ibig sabihin, ito ay may kinalaman sa paghahain. No? Kasi nga, paghahain, ito ay may kinalaman sa Diyos. Pagsisilbi sa Diyos, paglilingkod sa Diyos. No? Ito yung ibig sabihin niya, Thyatira. No? So, tignan natin kung ano yung nakalagay dito. At sa sugo ng Ecclesia sa Thyatira ay isulat mo ang mga bagay na ito ay sinasabi ng anak ng Diyos. Anak ng Diyos. Bakit dito sinasabi niya na siya ay anak ng Diyos? No? Kasi dito sa church in Thyatira na ito, although alam nila na siya ay anak ng Diyos, pero ine-stress dito sa church in Thyatira na ito na siya ay anak ni Maria. Pero dito mga kapatid, sinasabi niya na ako ang anak ng Diyos. Si Jesus ay anak ng Diyos. Na may mga matang gaya ng ningas ng apoy at kanyang mga paa ay gaya ng tansong binuli. No? So yung ningas ng apoy at tansong binuli na discuss natin sa chapter 1, no? Ito ay may kinalaman pa rin sa disiplina o paghahatol. Ano? Hinahatulan niya to. Itong church in Thyatira na ito ay nais siyang disiplinahin. Ito ay nakaposisyon pa rin na laban sa kanya, kagaya ng Pergamo. Sa Book of Daniel, no, na tansong binuli, ito ay appearance din ng Panginoon dito. Ito ay may kaugnayan sa pakikidigma laban sa church in Thyatira. No? So, lumalabas na ang church in Thyatira ay nakaposisyon kalaban din ng Diyos. Pero, mga kapatid, itong church in Thyatira, may mga banal at may mga nananatiling umiibig sa Panginoon dito. May ilan talaga dito. May mga bituin pa rin sa kadiliman ng buwan na yan. May mga nananatiling nagliliwanag ng mga bituin dyan sa church in Thyatira na yan. Nalalaman ko ang iyong mga gawa at pag-ibig at pananampalataya at paglilingkod at ang iyong pagtitiis at ang iyong mga huling gawa ay higit kaysa sa mga una. Dahil nga lumawak na yung Pergamo, inaangat pa rin naman nila yung pangalan ng Panginoon. Kaya dito may mga nananatili na mga Kristiyano pa rin na hindi nadudumihan yung kanilang mga damit. Saka, kahit sila ay kabilang dito sa church in Thyatira na ito. Yung Panginoon, kinikilala niya yung mga Kristiyano na nasa loob nito na mga nananatili pa rin sa Kanya. No? Pero yung Thyatira, ang organisasyon ng Kristiyanong ito as a whole, ito ay negatibo sa harapan ng Panginoon. Tatapot meron akong laban sa iyo na pinahihintulutan mo ang babaeng si Jezebel. Si Jezebel, no, sa Book of Kings, panahon to ni Elijah, no, kung saan sinanhihin niya yung mga Israelita na sumamba kay Baal. Si Jezebel, siya ay isang simbolo ng isang propetang babae na sinasanhi yung bayan ng Diyos, yung Israel, para sumamba kay Baal. So dito mga kapatid, sa Christianidad, sa mga Kristiyano, no, may sinisimbolo itong Jezebel na ito. Kung saan, sa mga Kristiyano na ito, yung babae dito, hindi naman siya yung Diyos. Diba? Hindi siya yung Diyos. Pero dahil nga, ini-emphasize yung babae na ito, siya ay tinawag ng Panginoon bilang ang Jezebel. No, na nagsasani para yung tao ay sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Pag sa Kristiyanong pananampalataya, wala tayong babaeng Diyos. No, kasi yung Diyos, Ama, Anak at Espiritu, ito ay nagre-representa sa lalaki. No? Kaya dinidiscourage nga na magkaroon ng headship ang babae sa mga ex-ecclesia. Kasi nga, yung lalaki, nagre-representa na headship. Kasi yun yung Diyos, lalaki lang. So, dahil nga nakita ng relihiyon na ito na parang may mali, no? Parang hindi na inaiaangat yung mga kababaihan. Kaya ina-point nila yung pinakamalapit sa Panginoon, kung saan ito si Maria. So itong grupo ng Thyatira na ito, inangat nila yung pangalan ni Maria, pero later on, ang naging sanhi nito sa Christianidad, pag-angat ng pangalan ni Maria na ito ay nagsanhi para pag sumamba sila sa mga Diyos-Diyosan. Kaya dito, tinawag dito na Jezebel, yung ganitong klase ng sistema, dahil nalihis yung pananampalataya ng mga Kristiyano papunta sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, mga kapatid. Kaya dito, yung Panginoon, nagsasalita siya laban dito sa Thyatira dahil sa sistemang ginawa nito. Ang aking lingkod upang makiapid at kumain ng mga bagay na inihain sa mga Diyos-Diyosan. Makiapid, bakit? Kasi nga, supposedly, ang Ecclesia ay sa Panginoon dapat yan, di ba? Pero sila ay humiwalay ng kanilang pag-ibig papunta sa mga Diyos-Diyosan. Sa mata ng Panginoon, ito ay pakikiapid at ito ay pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Kaya, Panginoong Jesus, no, yung mga tao na nasa Thyatira, nawa kayo ay may pakinig at may
pandinig upang makalaya kayo dyan. No? At kayo ay manatiling malinis yung inyong damit sa harapan ng Panginoon. O Panginoong Yesus.